Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Thursday, April 23, 2025. At talaga naman, mga dito natics ang gumalaw for today's trading. Ang lakas ng sipa ni dito at saka ni PHR, di ba? So, halos mag 20% na naman si dito natin. Ayan. Maganda yung galaw nila pero yung balita kung bakit siya pinapump, wala pa rin tayong makita. So, siguro mangyari na lang sa kanya sell on news. Baka one of these days lumabas yung balita bakit siya malakas na umaakyat. Kasi lahat eh. So, hindi natin alam kung PHR o dito yung may balita na parating sa markets natin. Okay? So, pagdating naman sa mga stocks nating iba, so laglagan pa rin tayo kasi pabagsak pa rin si index. Malit lang naman, negative 0.1%. So, nag-close tayo 5,983.81. Pero net foreign sale pa rin ng 596.5 million. So, matter of time lang para mag-retest tayo dito sa 5,800 levels nga. So, samantalang sa US market, sideways, no? Yung galaw natin na kagabi, okay naman yung galawan nila. So, wala naman masyadong drop sa US market. Pero yung Asia at saka Europe, sige, tingnan na lang natin. Hindi ko napansin kanina. Pero parang nag-drop din yung Europe kanina. Napansin ko lang, si crypto, so nagtatouch ulit siya sa 78K level. So kanina sinilip ko na sa 77K yung kanyang galawan naman. Okay? So dito sa Philippine markets, balik ulit tayo. So ayun, abangan na lang natin kung ano yung balita. Tama-tama, Friday bukas. So lalabas naman siguro kung may balita si Dito at saka si PHR natin. So nanguna pa rin si Dito, nag-up siya na 14.13%. Ayan, parabolic na yung price. Action natin, meron siyang 5.37 million net foreign buy. So nasa kanila yung volume ng market natin. Tapos si PHR, nag-up ng 9.23%. Meron siyang 25K net foreign sell. Tapos Apollo, di ba, penny stocks. So Apollo, 11.39%, pumapalo din. Negative 203K net foreign sell. Tapos si ABA, pumitik din sa close. Nag-up siya ng 7.58%. Kala ko si Web yung akyat, nag-drop din siya. So, meron siyang 107K net foreign sell. Tapos si East West, eto pinitik din sa closing, breakout 3.7%. Meron siyang 1.96 million net foreign buy. And then si BHI natin, lumaban. So meron siyang 8.11%. Malit lang yung volume nito pero nag-spike. So meron siyang 3.9K net foreign buy. Okay, so yun yung mga major na gumalaw dito sa market natin. Karamihan pa rin sa kanila is mga penny stocks. ECP, nag-up din siya ng 21% kanina, di ba? So nag-spike din yung kanyang galawan. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Due diligence na lang po kasi may risk na involved sa trading sa market natin. And then, as usual, follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews natin. Subscribe ka lang or kung gusto mo join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat sa regular viewers sa market. Mahina pa rin tayo. Company reviews, mga sample trades sa market, check mo na lang. Malapit na naman yung weekends. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learning sa market po natin. Okay? And then follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to. So nag-anda tayo ng review para dito kay follow up dito kay X Stocks. So check mo na lang yan. Tapos sa social media, Facebook account na Palawi Trader or Facebook page para updated ka sa mga posts natin. Tapos si Twitter, okay, ano ba yung update natin? Meron na si Philippine Stock Exchange. Unahin natin siya, sinipag siya ngayon. Okay, tinamaan pala yung mining natin, no. So nag-drop siya ng 1.4%. Kasama si financials, nag-drop din siya ng 1.13%. So ang berde lang sa atin, services 0.41% at yung property ng 0.13%. Ayan. So anyway, hindi natin masyadong pansin niya kasi ito yung tinitingnan natin, yung 597 million net foreign sales. So in total, yung bilang ko sa kanya,
Kahapon, 9.8 billion yung net foreign sales. So ngayon, more than 10.3 billion yung net foreign sales sa markets natin. So, hindi pa rin maganda yung sentiment. So, East-West, ito siguro yung dahilan bakit siya pumitik kanina. Declared a 1.8 billion cash dividend. So, ilang percent kaya yan? With net income rising 21%. Maganda yung earnings ni East-West natin. Foreign funds bought, China Bank, East-West, PNB, ASEAN, AP, Petron, Jollibee, LTG, SM, MEG, MRC, dito, Converge, Cebu, ICT, MAC, STI, Pure Gold, Robinsons Retail, at saka si Felix Mining. Foreign funds sold, BDO, BPI, Metrobank, DHI, FGen, Manila Water, Maynilad, CNPF, DNL, Keeper, IMI, AC, Aboites, AGI, Ali Rich Crete, Globtel, PAL, Bloom Plus Web, SSI, APX Nickel, OGP, and then si PXP. Ito, nag-drop din si PXP kanina, di ba? Okay, tapos yung closing natin, so balance lang yung blue chips natin, pero worried pa rin ako sa net foreign sale. Malakas kasi. San Miguel, 2.86%. Jollibee, 2.13%. SCC, 1.33%. SM, 1.13%. Pure Gold, 0.94%. LTG 0.81, Converge 0.8%. So yung mga nag-drop, si ACN minus 3.7, Monde minus 3.65, URC minus 2.94, sa si GGS minus 2.31%. Okay? So wala pa rin tayong aasahan. So mga big caps, share buyback, MEG at saka si OPM, Emirates may balita. Achieve a record-breaking 1.25 billion in distributable income for Q1 2026, making a 34% increase over the previous year. Okay, si BLL natin, wala pa rin. Ayala Land is hitting the brakes on aggressive expansion, pivoting to a more defensive strategy anchored on recurring income. Okay? So, no first half naman, so ganun din, balance lang yung market natin. SCC pala nanguna kanina, 1.83%, LTG 1.08%, SMPH 1%, SM 0.97%. Tapos si Jollibee 0.94%. Laglag pa rin si Monde minus 2.7%, URC minus 2.14%, and then GGS talaga 1.96%. Okay? So konti lang yung mga na-post natin. ASEN, management signaled plans for equity raise to fund its aggressive expansion. Atlas Mining reported a wider net loss, 246.2 million. Okay. Si Nickel, Archiga has annual capacity of 8.5 kilotons of copper sulfide and 2,000 tons of copper cathode. Ayan. So ito yung project ni Nickel Asia sa bandang, saan ba to? Indonesia? Archiga. Ayan. So sa Asia din yan. Tapos yung closing natin sa US market is, ayan, malakas pala. Ayan, malakas pala kagabi. Okay? So tayo lang sa Philippine markets yung naiiwan na pag-iiwanan ng mga trading. Okay? And then padalasas ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So balik tayo dito sa galawan ng index. Wala pa rin tayong aasahan ha. So 662 yung resistance, and then 58 pa rin yung pinaka-support natin. So parang ganun na ngayon pupuntahan natin bukas. So kung wala pa rin tayong net foreign buy by tomorrow, so malakas yung chance na retest muna tayo dito sa 5,800, and then ang namamagapag ngayon is mga dito stocks natin. So ganun pa rin naman yung prediction natin sa kanya, especially wala tayong nakikita na pasok ng foreigners dito sa markets natin. So sobrang hina, pero overbought siya, no? Si dito stocks natin, pero okay. So may na din yung MACD formation natin. So 5,983, so drop ng 0.1%, pero lakas pa rin, 596 million net foreign sale. O baka nandun sila sa US kasi all-time high yung mga galawan po sa US market natin. Okay? So yung mga winners for today, so dito nga nanguna, ECP, pero may na yung volume,
So dito is nag-up ng 14%. O, akala mo ba naman eh. Akala ko pullback na to si ano eh. Si dito, di ba, nag-drop siya kanina pero nag-survive. Ayan. Baka may balita naman talaga na inantay. So nag-close siya 14.13%. Next, si Apollo sumasabay sa hype ng mga penny stocks ulit. So nag-up siya ng 11.39%. Si PHR, ayun o, pangalawang araw na rin, na nag-up din siya ng 9.23%. Si ABA, tinitik din, ayun, breakout din. Namin nagbe-breakout ha. 7.58% up. Tapos si yung mga TBGI, di ba? Lumalabas kanina. Si East-West, ayan, so nag-breakout. May dividends kasi na 5%. Ayan. So kaya siya umakyat. 3.7% si Pizza, first time nagka-volume. 4.05%. Now, kulang sa volume. San Miguel, 2.56. And then si Robinson Land, nag-bounce na 2.18%. Okay? So, doon naman sa mga sellers, yung may volume na lang hanapin natin. Si Agio, so minus 5.56%. Ang lakas na pala ng drop nitong si Agio, no? Kung hindi ka nag-take profits, so nakakatakot pag ano, nawala. Pero may volume siya, no? O sellers volume, ayan. Ma-breakdown na kasi takbuhan na. Next, si Security Bank bigla nag-drop after ng ex-date niya, 3.82%. ASEN, minus 3.7, pullback. Si Monde, minus 3.65, pero may dividends na 3.85%. SPNEC, napagod na. Minus 3.21, at saka si Web. Nahirapan si Web mag-breakout minus 3.03%. CellPH, minus 2.93%. Hindi na nakaranggad na yung mga oil stocks natin. Okay? So silip tayo sa global market, mamaya siguro pullback. Kasi malakas pala yung closing ng US market. Okay, S&P negative 0.15, Dow Futures minus 0.38, tapos si Nasdaq 0.02%. Okay? So Europe stocks laglag nga po. Bakit kaya? Tsaka Asia markets mas marami yung laglag nga. Ayan. O, tama yung prediction natin kanina. So maraming laglag dito sa bandang Asia. So dito naman sa crypto, nagda-drop din siya. Pero kanina kasi nag-up na siya ng 78K. So Bitcoin 77.4, Ethereum 2.3K, XRP 1.4, BNB 631, Sol 85, so malaki yung drop ni Sol. And then si Dodge 0.1. Okay, baka pullback din. Sabay lang sa galaw ng mga US equities natin. Okay? So balik tayo dito and yan, dito natin ang pag-uusapan natin for today ulit. Punta tayo sa trending stocks. So nahinga ulit natin si dito, panalo yung mga dito natin sa ilan na to, 60 o 70% up na siya. Simula nung magising yung galaw niya, 60%. Ayun, no? Bawing-bawi na saan tayo dito sa drop ng index. Ayan. Congrats po mga dito natics at saka yung mga nag-accumulate. So matagal din yung accumulation niya eh. Halos 2 weeks din to, no, bago nagkaroon tayo ng spike. So hindi rin natin nakalain to na didiretso yung galaw niya kasi wala naman tayong balita na nababantayan sa kanya. So ngayon, halos halos breakout dito sa previous na resistance area natin na piso. Yun na lang pinaka support level natin. So, meron pa tayong, ang araw pa tayo, 1 day, no? Tignan natin kung, hopefully, mag-survive siya pag nag-survive to ng Friday, ibig sabihin, may balita talaga si dito natin. So, wala pa rin siyang balita as of now, wala pa rin ang nababalitaan. So, RSI 84 na yung index natin. So, parabolic na rin yung mga itsura niya. So, wala na sa trend yung price action niya. Yung MACD natin is overbought and then yung RSI is overbought and the MACD is parabolic na yung galaw. So, next na sasampahan niya kung matuloy na naman to bukas is dito sa 1.16. Ayan. So, tignan na lang natin for the coming few days. Hopefully, may good news si dito. So, nag-close siya ng 1.05, 14.13% and then 5.37 million net foreign buy. So, ang daming bumibili talaga sa kanya. Nasa 134 million na yung trading volume ni dito. Okay? Congrats!
Dito Natix at saka si PHR. Hindi rin natin alam kung may buyer na nga si PHR natin. Pero second day na umakyat siya. So, breakout na ba? Breakout tayo dito sa 0.2. So, on the way siya dito sa 0.25 kasi ito may gap dito last time na ginawa no, nag-drop na malakas yung price action niya. Laki din ng volume niya, oh. 7 million na yung trading volume. Baka si dito may balita. Kasi nasa 100 million yung ano niya, trading volume niya. Sumasabay lang si PHR. Kasi kung ito talaga sobrang drop ng price action niya, baka ito yung malakas yung sipa. Pero 9% lang siya ngayon eh. So 0.2130 closing price, up siya ng 9.23%. Pero na umaga, lang si dito, tsaka ito, no? Mga 6% lang nung bukas ng market. So, net foreign sale na 25K. So, yun nga, parabolic na rin yung RSI niya. 88 na. Grabe na yung RSI na ito. And then, parabolic na rin yung MACD formation. Ayan. Konting ingat na lang. Kung malaki yung naipasok mo na capital sa mga to. Congrats kasi 2 araw. Ito naman si PHR, umakyat na siya ng 55%. Okay, talpakan ngayon kasi walang galaw yung mga blue chips eh. So, deads yung mga alaga natin na blue chips. Next, Apollo. Sino pa kaya mga susunod na penny stocks yung hanapin natin. Sino ECP yung tinatry na bombayin kanina. So, 0.00989 pinaka-next na resistance kasi pasok na siya dito sa previous na trading range natin from 0.0078 to 0.0098. Ayan, maganda rin yung galaw niya, no? Volume, mas malaki yung volume niya kay PHR eh. Nasa 28 million to eh. So, nag-close si Apollo, 0.0088 up ng 11.39%. Unahan lang naman, di ba? So, unahan sa pagpasok and then unahan sa paglabas. Okay? So, good. Malakas. Malakas yung volume, malakas yung RSI at saka nagre-recover yung MACD formation ni Apollo. Next, ABA. Alam ko sa end of the day, pinitik tong si ABA. Tingnan natin yung 5-minute chart. Pinitik yata ito eh. Meron ba? Okay. So, okay lang. Okay lang yung galaw niya. So, yun nga lang, breakout, di ba? Ayan, breakout din siya. So, tingnan natin, mali mo. Sumabay din siya kasi panahon ng breakout ng mga small caps natin ngayon. 1.6 billion na lang si ABA. Okay, so may trading range tayo from 0.3 to 0.39. Tingnan natin kung abot dyan. So, nag-close siya ng 0.355 up ng 7.58% and then minus 107K net foreign sell. Okay, so bumalik na sa bullishness yung RSI. Okay din yung volume niya, nasa 5.5 million. Then next, si East West. Ito lang yata nahuli ko na big caps na stocks. Ayan. So, diretso yung galaw natin. Pero parang din to, pinitik din. Tingnan natin. Hindi. Nag-drop pa nga siya eh. Okay, tingnan natin bukas. May dividends kasi na declaration. So, 5%. Ayan. So, baka tingnan natin kung abutin natin yung 5% na yan for tomorrow's trading. Pero kung trading range lang, sakto sa resistance area, di ba? So, sa drawing natin, ascending triangle si east-west natin. So, maganda makita mag-breakout sa 14.2 bukas. So, nag-close siya 14 up na 3.7 and then 1.96 million net foreign buy. Okay? So, maganda na rin yung RSI niya, overbought. And then, yung MACD formation natin is packet na rin siya. Ito yung mga inaabangan natin eh. Pero, sino dito ang nabiyayaan for this time? Okay, next. And then si BHI, sinama natin to kasi maganda rin yung sipa niya. Baka ito yung next na titikin. So, nag-close siya ng 0.04 up ng 8.11% and then net foreign buy ng 3.9K. Ito maganda makita mag-break din dito kasi mataas yung next na levels natin. Tingnan natin, mali mo. So, maghanap na lang tayo ng mga ganito, nagbe-breakout na stocks. Anyway, wala silang sa punda, di ba? Kasi si dito, lugi-lugi ng ilan ba yan? 20 billion US dollar o 2 billion US dollar. Pero pumipitik yung price action natin. Okay? So, hopefully matuloy ito.
So 0.04 closing and then 8.11% nga. So balik tayo dito sa index. Buti na lang merong dito at saka PHR at saka Apollo. So at least merong interesting na galawan dito sa market natin kasi nga wala pa rin tayo nakikita na good chance na movement sa mga big caps natin kasi patuloy pa rin na lumalabas po sila. Okay, so yun lang muna bago tayo mag-close. Ano ba ginagawa yung BPM dito? Wala yata bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang, abangan mo yung vlog natin. Facebook account, Facebook page, Twitter, yung Patreon sa pag gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.